So we proceed to the preaching of God's Word. So ngayong umaga po ang atin po maging sermon text will be from the letter of 1 Peter, chapter 1, verses 3 hanggang verse 9. Again, 1 Peter, chapter 1, verses 3 hanggang verse 9. Babasahin ko po siya sa Filipino Standard Version. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa kamatayan, upang magkamit ng isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inihanda sa langit para sa inyo. Kayo'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang mahahayag sa katapusan ng panahon. Dahil sa mga ito, dapat kayong magalak, bagaman sa loob ng maikling panahon ay dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Nararanasan ninyo ito upang dalisayin ang inyong pananampalataya. Kaya kung paanong pinararaan sa apoy ang ginto, ang inyong pananampalatayang mas mahalaga kaysa gintong nasisira ay pinararaan din sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung talagang tapat. Kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagpapahayag kay Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, subalit sumasampalataya kayo sa Kanya. Umaapaw na ang inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po ay mapagpala tayong lahat ng mga talatang ito. And may the Lord help us through these words na maihanda ang ating puso sa pagdaraos ng banal na hapunan. So let's pray. Amin pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paghahain mo sa amin ng mga talatang ito na sana ay tunay na makapaghanda sa amin, hindi lamang sa pakikibahagi sa Lord's Supper later on, pero sa aming Panginoong mga susunod na araw sa aming buhay dito sa daigdig. Hinihiling po namin na sana ay maging nag-uumapaw ang kagalakan at kapayapaang idulot ng mga paalala ng mga talatang ito. Help us na muli naming makita ang iyong anak na si Jesus, ang kanyang kadakilaan through the text that we have this morning. At ipaalala mo sa amin kung ano ang nararapat namin na maging pagtugon sa mga bagay na inihahain mo ngayon sa aming harapan. And sana rin, Panginoon, as we partake of the elements of the Lord's Supper later on, ayon sa mga mapupulot namin ng mga bagay sa teksto sa aming harapan, tulungan mo po kami makapagdiwang ng may kagalakan as simple as the celebration may be, pero sana ang aming mga puso ay magdiwang extravagantly dahil ang aming ipagnagdiriwang ay ang iyong dakilang kahabagan, ang iyo pong pagpaparana sa amin ng iyong biyaya sa pamamagitan po ng iyong anak, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Panginoon, sana ingatan mo ako sa mga pagkakamali para talagang makakain ng masustansyang pagkain ng mga mahal mong tupa, at ipaalala mo pong patuloy sa akin that even though I'll be the one preaching, the things that will be mentioned in the text are also my own need. Sana po ito'y sama-samang magbunga sa aming buhay, o aming Panginoong Diyos. Kami po'y lumalapit at makikinig ng iyong salita as sinners. Help us, Lord, not to be distracted. Help us to focus. Lead us away from temptations, Panginoon, para aming lubos na mapulot ang mga bagay na inihahain mo sa amin sa umagang ito. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So we are approaching 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9, at least for this Sunday, bilang ating sermon text sa ating paghahanda sa pakikibahagi sa banal na hapunan. And a quick background about the letter of the Apostle Peter, yung unang letter niya. Ito ay isinulat niya around 62 to 65 AD. At ito ay noong mga panahon ng pamumuno sa imperyo ng Roma ni Emperor Nero. Ito ay isinulat ni Pedro na may layunin na palakasin ng loob ng mga Kristiyano sa Asia Minor. Yung Asia Minor, ito yung tinatawag natin ngayon na malaking bahagi ng Europa, but at the time, they call it Asia Minor. At sila, kaya sinusulatan na may ganitong intent ni Apostle Peter
sapagkat dumaranas sila ng mga pagdurusa, kabilang ang mga persecution at oposisyon mula sa imperyo ng Roma at mga taong kabilang sa grupo ng Judaismo. Kaya nga ang tema ng kabuuan ng sulat na ito ng 1 Peter ay tungkol sa pagdurusa, tungkol din ito sa pag-asa, tungkol din ito sa pagpapasakop sa kalooban at sa kautusan ng ating Panginoong Hesukristo at ang paalala ng pangangailangan nating mga mananampalataya na mamuhay ng isang huwarang buhay kahit na sa gitna ng mga kapighatian. Sa gayon ay nagpapakita ito ng pagpapahalaga natin at patuloy na buhay na binabago ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Allow me to read the greeting muna ni Apostle Peter bago tayo dumako mismo sa ating mismo mga talata. In 1 Peter 1 verses 1 to 2, sabi niya, "Mula kay Pedro, apostol ni Hesukristo, para sa mga hinirang ng Diyos na naninirahan bilang mga dayuhan at nagsikalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman, sa mulat-mula pa at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Hesukristo at mawisikan ng kanyang dugo. Naway sumagana sa inyo ang biyaya at kapayapaan." So doon pa lang sa pagbati ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang ito na kanyang sinusulatan, ay kanya nang binigyang diin kung ano sila sa harapan o sa mata ng Diyos. Bago pa man nila natamo ang kaligtasan at bago pa man nilikha ang sanlibutan. Ang pinakaunang address ni Apostle Peter sa mga mananampalatayang sinusulatan niya ay hinirang, to the elect of God, to the chosen of God. Sabi niya muli, mula kay Pedro, apostol ni Hesukristo, para sa mga hinirang ng Diyos. At ang mga hinirang ng Diyos ay kanyang tinatawag na mga dayuhan. Bagamat marami sa mga sinusulatan niya rito ay mga native ng lugar ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. At kaya niya sinasabi itong mga bagay na ito, kaya tinatawag niya ang bawat hinirang na mga dayuhan ay sapagkat sa ating kasalukuyang tinitirhan o pinananahan ng sanlibutan, tayo ay hindi talaga mga citizens ng ating kasalukuyan na sanlibutan. Bagamat tayo ay mananatili dito, when God makes all things new, pag ginawa niyang new heaven or kinumpleto niya ang new heaven and new earth, but in the current system na mayroon tayo sa sanlibutan na ito'y nababalot pa rin ng kasalanan, ay tayo ay tinatawag ng mga dayuhan dito. Sa madaling salita, pansamantalang namamalagi dito sa sanlibutan sa kanyang kasalukuyang sistema. Na bagamat naninirahan dito, ngunit hindi talaga mga citizens o hindi talaga mga tao na kumbaga ay umaayon sa kultura at umaayon sa mga gawi ng daigdig na kasalukuyan. At 2 beses niyang binanggit dito, ngunit gumamit siya ng 2 magkaibang salita na may parehas na kahulugan, ang pagiging elect ng bawat mananampalataya. Sa pinasa nating talata kanina, sinabi na sila'y hinirang. Ngayon naman sa susunod na pangungusap, sinabi niya, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa. So according to God's foreknowledge. So noon pa lamang, bago palikhain ng sanlibutan, ay itinakda na ng ating Diyos Ama kung sino ang mga taong mawiwisikan ng dugo ng kanyang anak na si Jesus pagdating ng takdang panahon, kung sino ang mga tatanggap ng kanyang pagtubos, ng kanyang pagliligtas. At para sa bawat mananampalataya, ang palaging panalangin, kagaya rin ng panalangin ni Apostol Pablo, ay ang sumagana ang biyaya at kapayapaan. Bagamat hindi gumagamit kalimitan ng salitang sumagana si Apostol Pablo kumpara kay Pedro, but that is also his intended meaning, na ang bawat tumanggap na ng biyaya at kapayapaan mula sa Diyos ay magkaroon pa ng kasaganaan nito at patuloy na paglago sa biyaya at kapayapaan. At ito ay isang magandang panimulang bati para sa mga tao
ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay dumaranas ng iba't ibang klase ng hamon dito sa daigdig. Nandun ang hamon ng pagdurusa, but oftentimes our sufferings are responded even by believers through sinful manners. Kaya hindi natin pwedeng alisin na porket ang ina-address nito ay pagpapalakas ng loob ng mga mananampalatayang nagdurusa, hindi nito inaalis ang pag-address din ng usapin ng kasalanang nananatili sa buhay ng isang mananampalataya. Again, if we will be honest, completely honest, if we are suffering, oftentimes we respond sinfully to the sufferings that we are experiencing. And it ought not to be. Hence, the letter of 1 Peter to the believers. Pero ang sinabi niya, going to our text na, matapos ng kanyang paalala kung sino ang mga ito, compared to the Apostle Paul in 1 Corinthians, kay Apostle Paul sabi niya, kayo yung mga saint, mga banal. Kay Peter, kayo ay mga elect, mga hinirang, pinili noon pa lamang bago palikhain ang sanlibutan. Pero dahil nagpapalakas siya ng loob sa mga nagdurusang Kristiyano, and sin has to be addressed too while addressing the issue of suffering. Ang pinakauna niyang dinakuan na paalala sa mga mananampalatayang ito ay ang dakilang kahabagan na ipinagkaloob sa bawat isa sa kanila ng mga mananampalataya. Na nararapat ang ating Panginoong Diyos, regardless of whether we are suffering at the moment or not, ng papuri ng dahil sa kanyang dakilang kahabagan. Diba sabi niya, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng kanyang dakilang kahabagan. This is a Jewish way of what? Exaggeration. Pero hindi lang siya basta nag-i-exaggerate just for the sake of exaggerating. Pero dito natin makikita ganito mag-express ang mga Hudyo ng isang bagay na kung saan ay ito ay lubos-lubos pa o higit pa sa maaari nating ma-imagine. Ito yung tinatawag nating beyond imagination or beyond expression na kamanghaan. Saan? Sa infinite na pagpapakita ng ating Panginoon ng kanyang kahabagan. To use words like laki, tapos sasabayan mo po ng dakila, di ba parang, hindi ba redundant yun? Pero ganito mag-express ang mga Hudyo. Dahil sa laki ng kanyang dakila, malaki na, dakila pa na ano? Kahabagan. And after election, here comes regeneration. Muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa. Hindi sa isang huwad, hindi sa isang peke, hindi sa isang patay, hindi sa isang kathang-isip na pag-asa. Ngunit sa isang buhay na pag-asa na tiniyak sa atin sa pamamagitan ng matagumpay na gawain ng Panginoong Hesus nung siya'y naparito. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay mula sa kamatayan. Di ba yung kabuuan ng gawain ng Panginoong Hesus na siya'y nagkatawang tao na buhay ng matuwid ayon sa kanyang itinaguyod na kautusan, hindi nagkasala, naging matuwid na perpekto, namatay upang bayaran ang ating kasalanan, ngunit muling nabuhay bilang tagumpay natin. We are not the ones victorious, but we are deemed victorious because Christ was and will ever or will always be victorious. Pero sa kabila ng mga paalala na mamaya iisa-isahin natin ni Apostol Pedro to encourage these suffering believers, meron siyang hindi iniwan. And that is not the Apostle Peter being insensitive to them. Diba usually kapag mayroong mga nagdurusa, tapos sila ay humihingi ng payo sa atin, minsan ang nagiging payo sa atin pag nagpapayo tayo sa mga nahihirapan o nagdurusa, don't make demands or don't ask demands from them or don't require them anything just yet. Wag muna silang bilinan ng kung ano-ano, nagdurusa pa sila. Hinay-hinay lang.
Pero dito si Apostol Pedro ay naging maingat at hindi niya inalis na sa kabila ng mga paalala sa mga nagdurusang mananampalataya ng katakot-takot na biyaya ng Diyos sa kanila, kaagad-agad siyang nagbilin sa kanila. He required them. Not because He was the one requiring them, pero ine-echo niya ang ating Haring Pastol of the requirements that He wants. Ano yung mga requirement na nais ng ating Haring Pastol? And He demands such requirements not because the Lord our God is insensitive, pero dahil siya nararapat ng mga bagay na ito. At dahil sa kagaya ng tinalakay namin ng youth fellowship, more treasure is what? Equates to more pleasure. Diba? Kahit ang mga taong nagnanais magkaroon ng maraming salapi, hindi naman talaga salapi ang hangarin nila. Pero dahil ang karamihan ng kayamanan would lead to fullness or greater pleasure. Pleasure talaga ang hinahanap ng bawat nilang daigdig na ito. Pero ang tangi nating pleasure talaga, because we have been implanted by God the desire for eternity, can only be grasped through an eternal one or through the eternal one. And that's through Jesus Christ. In order for us to gain more pleasure in Christ, Christ needs to be more treasured. Henceforth, greater pleasure in the one who is our eternal pleasure. At ito yung requirement. Dalawa. Sinabi ni Apostol Pedro sa kanila, matapos ng paalala ng maraming biyaya sa mga nagdurusang mananampalataya to encourage them, nandun yung paalala na ayos lang na dumanas kayo ng pagsubok para kay Jesucristo. Mahalin nyo siya. Kahit sa kabila ng mga pagsubok. And here is much more challenging. Umapaw kayo sa kagalakan. Maging sa kabila ng mga pagsubok. Sinabi niya dun sa ikalawang pangungusap ng verse 8, umaapaw na ang inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan ng salita. And then in verse 6, dahil sa mga ito, dapat kayong magalak. Bagaman sa loob ng maikling panahon ay dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Tama si John Piper. The Christian life is an issue of pleasure. Actually, hindi lang yung mga buhay o buhay Kristiyano, but life itself, whether Christian or not, is an issue of pleasure. It's either tayo ay nandoon na kung saan ay ang ating nilulundagan at ang ating sinisisiran ay ang pleasure ng sanlibutan o ng daigdig na ito o mundong ito na naglilid sa atin sa iba't ibang mga uri ng kasalanan, o ang ating nilulundagan upang tayo ay sumisid ay ang pleasure ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay bagamat pansamantala ang pagdurusa sa daigdig, ngunit magpakailanman ang kagalakang ipinagkakaloob sa atin. At dapat nating tandaan, regardless of our current circumstance, without being insensitive to everyone, regardless of our current circumstance, tayo man ay nasa panahon ng convenience or sa panahon ng tribulation, kailangan nating tugunin o kailangan muna nating kilalanin na nanatiling dakila ang kahabagan, nanatiling malaki ang kahabagan sa atin ng ating Panginoon, at kung ano man ang ating dinaranas na kabigatan o kagaanan sa kasalukuyan at sa magiging karanasan natin sa hinaharap, parehas pa rin dapat ang pagtugon. At ang pagtugon dito ay walang iba kundi pagmamahal at kagalakan sa ating Panginoong Hesukristo. So bago po ang pagpapatuloy, ito po ang ating mensahe mula sa ating teksto. Ang dakilang kahabagan ng Diyos sa mga Kristiyano ay tinutugon ng pagmamahal at kagalakan kay Hesukristo. Ang dakilang kahabagan ng Diyos sa mga Kristiyano ay tinutugon ng pagmamahal at kagalakan kay Hesukristo. So talakayin natin to sa pamamagitan ng paghati niya sa dalawang pangunahing punto sa ating mga talata. Una, ang kahabagan ng Diyos sa mga hinirang. Titingnan natin yon. Ang kahabagan ng Diyos sa mga hinirang
At ang ikalawa, ang katugunan sa Diyos ng mga hinirang. Ang katugunan sa Diyos ng mga hinirang. So, talakayin natin yung una. First half, ang kahabagan ng Diyos sa mga hinirang. So habang ating tinitingnan yung mga talata o mga unang bahagi ng talata natin sa ating teksto, makikita natin na mayroong mga bagay na kung saan ibinanggit ni Apostol Pedro bilang pagpapakita or to argue or to prove na talagang malaki at dakila ang kahabagan ng ating Panginoong Diyos na kanyang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. At nagbigay siya sa atin dito ng tatlong tinatawag nating mga espiritual na pagpapala. Nagbigay siya dito sa atin ng tinatawag na mga kasama o bahagi ng tinatawag nating pagpapala ng kaligtasan or salvation blessings. At ito yung tatlong yon na ating makikita. Una yung pagsilang espiritual, pangalawa ay yung pagmamanang espiritual, at yung pangatlo ay pag-iingat na espiritual. Sa panahon ng mga pagdurusang pisikal dito sa daigdig na ito, it is always best and always necessary to appeal to spiritual blessings for comfort. Bakit ganoon? Sapagkat bagamat inaalagaan ng Diyos ang kabuuan ng tao, pero ang pangunahing layunin ng Diyos upang mabago ang buong pagkatao ng isang makasalanan ay sinisimulan niya sa ating espiritual na kalagayan. It's always, the work of God is always from the inside out, not the opposite. Na iniisip ng maraming tao, ang gawain ng Diyos ng pagbabago is from the outside in, but it's different. It's from the inside out. Kaya nga dito, sa kabila ng mga pisikal, mga emosyonal na pagdurusa, which is still part of physical na tinatawag natin, bahagi pa rin ng mga pisikal na pagdurusa. Dahil ito'y pansamantala lamang, ang ginawa ni Apostol Pedro dito ay puro espiritual na pagpapala ang kanyang ipinapaalala dito sa mga tao na ito. Dito natin makikita that if the spirit is strong, the body may remain weak, but the whole person becomes strengthened. Yung buong pagkatao, bagamat maaaring manatili na nanghihina, nasusugatan o di kaya naman ay nanghihina ang ating physical na aspeto, but the whole person overall is strengthened. Sabi nga ni Apostle Paul, di ba, sa 2 Corinthians 4, we are wasting away day by day. But what? The whole person is strengthened day by day. Ang pinakauna, matapos ng election na binanggit niya sa kanyang greetings, sa pagpapahayag ng laki at dakilang kahabagan ng ating Diyos, sa kabila ng mga pagdurusa ay ang pagsilang espiritual. Ang sabi rito ni Pedro, muli tayong ipinanganak in verse 3, sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng, sa madaling salita na tiniyak ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan. Ating pagbulay-bulayan what it cost the Lord para sa mga hinirang o para sa mga Kristiyano na isilang muli. Kaya kung tutuusin, to minimize yung words na born again to a mere group, yung parang pangalan lang ng samahan, knowing what it cost the Lord to bring about such new birth, isa sa mga kumbaga ay carelessness maaari ng ibang Kristiyano, kasi minsan yung mga Kristiyano na rin mismo yung nagpapababaw ng ibig sabihin ng salitang born again, o para naman sa mga hindi mananampalatayang nangahamak, ito ay malaking kahangalan o kalapastanganan sa ating Panginoon. Dahil dito nakikita natin, kaya siya dakila at malaking kahabagan ay dahil sa kung anong ibinigay ng Diyos Ama upang maipagkaloob sa mga hinirang ang muling kapanganakan sa isang buhay na pag-asa. At ito ay sa pamamagitan ng pagpapakababa ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang pagpapasakop sa sarili niyang itinaguyod na kautusan,
Sa pamamagitan nito ng kanyang marahas na dinanas, sa mga kamay ng mga makasalanang siya rin ang lumikha at siya ang nagbibigay ng hininga. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap ng mga pangahamak at ng pananakit sa kanyang puso, maging sa kanyang pisikal na pangangatawan ng mga nilalang na kanyang nilikha para tubusin ang isang kasalanang patay sa kanyang kasalanan doon sa kanyang kalikasang makasalanan, upang ang dating patay niyang disposisyon ng dahil sa kanyang mga paglabag sa ating Panginoong Diyos ay mabaliktad at ang dating patay na kalagayan ay mabigyang buhay. Ang kanyang dating patay na espiritu ay mabigyang buhay upang simula na ito ay mangyari sa buhay ng isang makasalanang patay at siya'y muling binuhay sa espiritu, ay magkaroon siya ng kapasidad na magkaroon ng buhay para sa ating Panginoong Hesukristo, which never mangyayari kung tayo ay nanatili sa ating patay na kalagayan. Kung tayo ay nananatiling patay sa ating spiritual na kalagayan, wala tayo rito. Wala tayong kaganagana na makibahagi sa mga bagay ng Diyos. Wala tayong kaganagana sa mga salita ng ating Panginoong nakapaloob sa kanyang kasulatan. Wala tayong kaganagana at all na makibahagi sa pagsamba, at least ng may sincero at dalisay na layunin. Sapagkat tayo ay walang pakiramdam sa mga bagay na espiritual, sa mga bagay ng Diyos, sapagkat patay ang ating espiritual na kalagayan. At sa kabila na naging kamatayan ng ating Panginoong Hesus upang siya ang umako ng kaparusahan ng ating mga kasalanan, upang hanguin tayo sa hukay na kung saan nakalibing ang ating patay na kalagayang espiritual. Sa kanyang muling pagkabuhay, according to Ephesians 2:4-5, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa, yun naman yung salitang mayaman sa awa, dahil sa dakilang pag-ibig sa atin, kahit noong tayo mga patay pa, dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Kaya dahil sa biyaya, tayo'y iniligtas. When the Lord Jesus Christ died and rose again from the dead, it secured, it guaranteed our new birth, our regeneration. Kaya nga big deal yung salitang born again. Hindi lang to basta tumutukoy sa isang grupo. Hindi lamang ito pagpapangalan sa isang grupo ng tao. Ngunit ito'y estado that it took the Lord His very Son para tayo ay mapagkalooban nito. Yun agad ang unang paalala. Unti-unti man kayong pinapaslang sa inyong pisikal na kalagayan, pinapaslang ang inyong emosyon ng dahil sa iba't ibang mga pangungutya. Pinapaslang, sinasaktan ang inyong mga pangangatawan at pinahihirapan kayo dahil kayo ay pinatatanggi sa pananampalataya kay Hesukristo. Mamatay man ang inyong katawan, ngunit buhay ang inyong espiritu. At ito'y nagtitiyak na dahil binuhay muli ang inyong Panginoon, na bumuhay sa inyong espiritu, ang inyong mga katawang papanaw sa daigdig ay muling bubuhayin din sa takdang panahon. Patayin man kayo, kayo'y buhay na. Yun ang sinasabi dito ni Pedro sa mga mananampalataya. Dahil yun ang dinaranas silang pagdurusa at that time. And that is also to prevent them to respond to their suffering in a sinful manner. Maaari silang tumanggi sa pananampalataya, thus being apostates, na isang kasalanan. Maaari silang kumompromiso na bagamat hindi nila itanggi ang kanilang pananampalataya, ay gumawa sila ng mga iba't ibang paraan just to cope up, na maaaring mga makasalanang paraan, just to cope up with their sufferings noong mga panahong ito. Pero yun din ang kahalagahan ng regeneration. Buhay na kayo. Kayo patay sa kasalanan, thou shalt not respond to suffering through a sinful manner, dahil kayo hindi napatay. Ngunit kayo sinamang buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi ninyo ito ikinilusan, hindi ninyo ito
pinaghirapan. Kaya nga sabi ni Paul sa Ephesians 2:4-5, nung sinabi niya, kayo'y muling binuhay kasama ni Kristo, anong sabi? Dahil sa biyaya, tayo'y iniligtas. Pinili kayo upang bigyan ng kapanganakang muli. Henceforth, lalong nagiging dakila at malaki ang kahabagan ng Diyos. Pero hindi siya tumigil nun. Sinabi niya, meron din kayong pagmamanang espiritual. Ang sabi niya, upang magkamit ng isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inahanda sa langit para sa inyo. Kaya paalala, nung sila ay binati sa panimulang bati, sabi, kayo'y mga dayuhan dito. Dahil ang mana na inyong tinanggap at inyo pang tatanggapin sa kahustuhan ay inihanda sa langit. Hindi dito, sa sanlibutan ito, kundi sa langit. And the words, para sa inyo, really exalts that mercy and compassion. Para kanino? Para sa mga naghimagsik sa Diyos, para sa mga makasalanan. At ang ibinigay sa kanilang mana, na inumpisahan ng kanilang muling pagsilang, ay isang manang hindi nasisira. Walang kupas. Sa madaling salita, ito'y magpakailanman. Inihanda sa kaharian at sa trono ng Diyos. At ang tinutukoy dito na pagmamanang espiritual ay yung siyang binanggit ni Apostol Pedro in verse 9. At ito yung tinatawag nating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Salvation is secured and eternal. Therefore, ano man ang mangyari sa atin dito sa lupa, ito sinasabi ni Apostol Pedro, dapat mag-umapaw pa rin ang inyong puso sa kagalakang hindi kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. And that salvation, yung tinatawag natin pagmamanang hindi nasisira, pagmamanang espiritual, leads to a greater salvation blessing. And that's fellowship with the Lord. Yun ang kahalagahan naman talaga ng salvation, why salvation is necessary. Bakit kailangan ng kaligtasan? Hindi because kaligtasan is the point itself, pero ang salvation enables the one who was saved to fellowship with God for all eternity. To be in the presence of the Lord. Sa presensya, para siya ay nasa presensya or immediate and gracious presence ng Panginoon for all eternity. Sinabi kayong muling binuhay, may pagsilang kang muli, may pagmamana kang hindi nasisira. Bakit? Dahil ito ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo na namatay muna at nagdusa. Sabi sa Hebrews 1:14, nung tinutukoy, nung dinidefine kung ano ang mga anghel. Hindi ba ang lahat ng anghel ay mga espiritong naglilingkod at sinugo upang tumulong sa mga magmamana ng kaligtasan? Ito ay muling sinusulat sa mga hinirang sa madaling salita. Ang isang hinirang ay isang taong tiyak na magmamana ng kaligtasan. Magpawalang hanggang kaligtasan. Kaligtasang hindi nasisira. Kaligtasang walang dungis because it was secured to us by Christ who was or who is blameless. Pero hindi rin natapos doon. Ang lahat ng mga ito ay baliwala kung ito ay mawawala din lamang sa atin. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka lang basta isinilang muli, hindi ka lang may pagmamanang espiritual, pero meron kang pag-iingat na espiritual mula sa Diyos. Verse 5, kayo'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito'y katakataka para sa mga taong nakakaranas ng iba't ibang klase at matitinding pagdurusa at the time. Para sila ay manatili even to the point of being threatened and being experiencing death in the process. Isa lang ang dahilan.
Dahil may pagpapanatili na ginagawa ang Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan. At ito ay nakikita sa ating pananampalataya. Ngayon, it is not to hyper-exalt our faith. Pero ito yung tatandaan natin. Our faith is prone to fluctuation. Meron siyang intensity of highs and intensity of lows. And oftentimes, nag-iiba-iba yung period of length na kung saan minsan may mahabang intensity of high, minsan may mahaba o mas mahabang intensity of low, tapos magkakaroon ng mahaba o mas mahabang intensity of high. But it does change. Pero ito yung dahilan kung ba't sinabi ni Pedro ito sa mga mananampalatayang sinusulatan niya in this manner. Ulitin ko, kayo iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos, verse 5. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Mahalaga yung intensity ng faith. Hindi natin minamaliit yon. Pero ang tinutukoy dito ni Pablo is not so much about the intensity of faith. Kasi ang goal nga niya is to strengthen Pero dito, dahil binanggit niya yung kapangyarihan ng Diyos, this is not so much about the intensity of faith, but this is about the genuineness of one's faith. Bagamat ang ating pananampalataya ay may mga panahon ng panghihina, subalit ito'y pananampalatayang walang panahong mawawala. Yun yung kailangan nating tandaan. May mga panahon ng panghihina pero walang panahong ito'y mawawala. Bakit? Sapagkat ito'y pananampalatayang iniregalo at pinapatibay ng kapangyarihan ng Diyos. It is because God granted such faith, and it is because God is the one who strengthens such faith. Parang si Peter lang. Naranasan kasi ito ni Peter, tama ba? Siya yung sinabihan ni Jesucristo noon, nagdadasal siya sa Garden of Gethsemane. Satan asks for you to sift you as wheat. Anong sabi niya sunod? But I have prayed for you so that your faith may not fail. Pero ano nangyari sa faith ni Peter noon? It weakened. But it did not fail. Bakit? Kasi ayon yun sa kapangyarihan ng Diyos. May pagpapanatiling nagaganap. May pag-iingat na nagaganap na bahagi ng mga espiritual na pagpapala sa atin ng Panginoon, secured by the death and resurrection of Jesus Christ, which is the exaltation ng malaki o kalakihan at kadakilaan ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos. At ito yung mga dapat nating alalahanin as we partake of the elements of the Lord's Supper. We prevent ourselves from sinning, especially in dealing with different forms and intensities of suffering. Malay ko ba kung ano yung bit-bit nyo ngayon? Pero, sa kabila ng lahat, kailangan natin mapaalalahanan ng mga bagay na ito. Because suffering, as we shall see later on, bilang paalala, is allowed by God also to progress our sanctification. Upang tayo patuloy na hulmahin sa pagiging kawangis ng ating Panginoon. Upang dalisayin, as we shall see later, ang ating pananampalataya na maya't may nasusubok, maaring lumalakas at tumihina, pero laging mananatiling totoo. Dahil iniingatan ng ating Panginoong Diyos. At lahat ng mga ito ay nakaangkla sa ating mismong ipagdiriwang ngayon. Ano yun? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ito yung sinasabi ko na hindi insensitivity in the part of Peter nor in the part of Jesus Christ, but a worthy response. A worthy response para sa ating gracious and compassionate Savior. Matapos ipaalala mga pagpapalang ito na espiritual ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, dumako siya sa katugunan sa Diyos ng mga hinirang. How should this be responded to?
Paano dapat tugunin ang katakot-takot ng mga biyaya at kahabagang ito ng Diyos maging sa panahon ng pagsubok? At ito yung sinabi ni Apostol Pedro. At least dalawa. Una, pagkagalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa. Yung pagkagalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa. At yung pangalawa is yung pagmamahal sa dumanas para sa atin ng pagdurusa. Yung pagmamahal sa dumanas para sa atin ng pagdurusa. Dumako tayo dun sa first subpoint, yung pagkagalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa. In verse 6, ito sabi niya, dahil sa mga ito, kita niyo yung God, dahil sa mga ito, dahil lang ng mga naunang pagpapala, mga naunang mga espiritual na pagpapalang ipinaalala ni Apostol Pedro na nagpapakita ng malaki at dakilang kahabagan ng Diyos. Dahil sa mga ito, dapat kayong magalak. Ito yung sinasabi natin kahit nasa panahon tayo ng mga pagsubok, dapat kayong magalak. Hindi lang sinabing magandang kayo magalak din. There's a mandate, may requirement. Dapat kayong magalak. Dapat tayong magalak. Bagaman sa loob ng maikling panahon ay dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. And this is something na maganda na itinambal ni Apostol Pedro pagdating sa panawagan o sa mandato ng ating Panginoong Diyos na tayo manatiling nagagalak bagaman tayo ay dumaranas ng pagdurusa in whichever timeline, sa panahon ng kasalukuyan o sa panahong hinaharap. Dahil sabi ni Apostol Pedro, ang dinaranas ninyong pagsubok na iba't iba ay sa loob lamang ng maikling panahon. Ito rin yung dahilan kung bakit sa ganitong paraan niya sinasabi to. Ano nga ulit yung mga bagay na binanggit niya, panika-kanina lamang? Mga espiritual na pagpapala. And when we talk about spiritual blessings, it is always eternal. Dito nagpapatuloy pa rin siya dun sa concept ng eternal. Kumpara sa magpakailanman, laging magandang paalala sa atin na lubhang napakaikli ng panahon ngayon. Kahit tayo ay pumanaw sa edad na 110, sa maraming tao ay ang haba na nun. Or 80 or 92, kung ano pa man, may umabot man ng 150. Lubhang napakaikli pa rin nun kumpara sa magpakailanman. O ano ang 100 taon kumpara sa magpakailanman? Napakaikling hibla. Napakaliit na pulbos ng buhangin. Kaya ang sabi niya, mayroon pa rin kayong dapat kagalakan kasi ang meron kayo kahit sa panahon ng pagdurusa nyo sa maikling panahong ito ay magpakailanman. At sinabi rin ni Apostol Pedro kung bakit in verse 7, alam niyo yung nararanasan ninyo sa maikling panahon ng mga pagsubok, kaya ninyo yan idinadanas or dinaranas ay upang kayo ay upang ang inyong pananampalataya ay madalisay. Nararanasan ninyo ito upang dalisayin. Ang word na dalisayin sa English is in order to purify. Purify what? Ang ating pananampalataya. Upang ito'y patuloy na palakasin while it's being purified, patuloy na hulmahin sa pagkakaroon ng maayos na layunin sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng mga sinsero at mga totoong layunin sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. At marami pang iba na magpapalakas at magpapadalisay ng ating pananampalataya. Our faith needs to be nurtured. And in nurturing our faith, it needs to be purified in order to be nurtured. Kailangan siya malinis. Kailangan siya ay dalisayin. At kung paanong sabi ni Pedro, ang ginto ay pinakaraan sa apoy in order to be purified, ganun din ang ating pananampalataya. Ang inyong pananampalatayang mas mahalaga kaysa gintong nasisira ay pinakaraan din sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung talagang tapat.
Kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagpapahayag kay Jesucristo. This is the Apostle Peter's paraphrasing of what Christ said, that those who endure until the end will be saved. Hindi ibig sabihin nun na ang endurance natin na magliligtas sa atin, pero mapapatunayang totoo ang pananampalataya ng isang kasalukuyang mananampalataya kapag siya ay nag-i-endure hanggang sa kahulihan ng kanyang hininga. Na kung saan yung tinatawag na those who endure until the end will be saved, ang tinutukoy doon yung tinatawag natin na glorification, the consummation o paghuhusto ng package of salvation. Ang mga totoong mananampalataya ay ligtas na ngayon. Inililigtas pa rin at maliligtas. Through progressive sanctification, ibig sabihin, tayo iniligtas sa parusa ng kasalanan, that's justification. Ngayon tayo inililigtas sa kapangyarihan ng kasalanan, that is sanctification. At tayo ililigtas sa presensya ng kasalanan, that is glorification. Kapag ginawa ng Panginoon, lahat ay bago, na kung saan maging ang kasalanan, ang presensya nito ay kanyang totaling buburahin sa sanlibutan, sa ating pangangatawan, sa ating kinalalagyan. Yun yung tinutukoy dito. Na pagdating ng panahon ngayon, para sa mga ang pananampalataya ay hahayaang masubok at paraanin sa apoy ng pagsubok upang mapatunayan kung talagang tapat. Dahil bagamat nahahamon siya, nanghihina at lumalakas from time to time, ito'y mananatili, wala ngang panahong ito'y mawawala dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat dito. Ano sabi? Kung magkagayon, tatanggap kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa araw ng pagbalik muli. Ito yung tinatawag na araw ng pagpapahayag kay Jesucristo. That's why we are called to suffer for Christ. Hindi lang basta to suffer, sabi nga ni Jeff Durbin dati, to suffer well. Yun yung tinatawag na suffering with joy. Hindi ibig sabihin nun na pagiging masokista na maghahanap ka ng sakit ng katawan at sakit ng ulo. Pero ito'y pagtanggap kung nilayo ng Diyos. Si Peter din na magsasabi nun in 1 Peter 3, kung kalooban ng Diyos na ikaw ay magdusa, yun ay pagpapala sa iyo. Sapagkat si Kristo ay minsan ding nagdusa, ang walang kasalanan para sa mga nagkasala upang dalhin tayo sa Diyos. Binanggit niya ang karangalan ng pagkagalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa, yung mandato ng pagkagalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa, at sinabayan niya ito ng layunin kung bakit ito dapat isagawa. Para ito sa kaluwalhatian ni Jesucristo na nagbigay sa atin ng matitinding espiritual na pagpapala, at para ito sa pagiging dalisay ng pananampalatayang iniregalo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero matapos ang lahat ng ito, sabi niya, don't just suffer well for Christ, but love Him. Huwag ka lang magalak maging sa pagdanas natin ng pagdurusa, pero magkaroon tayo ng pagmamahal sa dumanas para sa atin ng pagdurusa. Dahil matapos niyang banggitin yung mandato na tayo magkaroon ng magalakin pa rin na pagdurusa para sa ating Panginoong Hesus, para sa pagkadalisay ng ating pananampalataya, bibigla siyang binanggit. In verse 8, merong napansin si Apostol Pedro sa mga mananampalatayang sinusulatan niya. Sabi niya, hindi niyo siya nakita kailanman. So hindi tayo yung mga tipong hindi makaka-relate. Kasi kahit yung mga sinusulatan ng panahong yun ni Apostol Pedro, many of those believers have not seen Christ yet. Hindi ninyo siya nakita kailanman. Pero nung kasunod, ngunit inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Subalit sumasampalataya kayo sa Kanya. Ito yung lagi nating tatandaan. Siguro kaya rin ito magkasunod sa sa fruit of the Spirit. Magkasunod, no? First at second. Anong una? Love. Pangalawa, joy.
Ito makikita natin, magkasunod din yung dalawang yon. Sabi niya, iniibig ninyo siya, bagamat hindi niyo pa nakita kailanman. Sumasampalataya kayo sa Kanya. Sunod, umaapaw na ang inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Matinding kagalakan ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro. Kasi hindi lamang siya basta kagalakan, na parang nakita lang nating ngumiti, nagagalak na. Pero ito'y kagalakang umaapaw. Nag-uumapaw. At sa pag-uumapaw nito, isang kagalakan na hindi kayang ilarawan ng salita. An inexpressible joy. At ito yung pinagmumula nun. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Pansinin niyo yung word na ginamit. Hindi niya sinabing tinanggap na ninyo. Tinatanggap. Yun yung binabanggit ko kanina. Justification, sanctification, glorification. May tinanggap na, may tinatanggap pa at tatanggapin. All because of the same death and resurrection of Christ. Tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. The means is what is faith. Hindi siya yung source. But the means is faith. At ano nangyari? Kasi kayo ay ligtas na. May kaligtasan na ang inyong mga kaluluwa. And the same goes for every believer, even for this age, in the age to come, at sa lahat pa ng mga panahon na nauna sa atin. Ang bawat mananampalataya ay nasa ganitong estado. Mga tumanggap na, tumatanggap at tatanggap pa ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. And because of that, they have fullness of love and fullness of joy to the Lord Jesus Christ. Ito natin makikita na kahit gaano kabigat ang dala ng isang mananampalataya, basta pagdating ng kanyang pakikisama kay Kristo sa kahit anong paraan, ito man ay sa, sa mga pribadong kasangkapan ng biyaya, o ito man ay sa mga pampublikong kasangkapan ng biyaya, magkakaroon pa rin ng bakas ng kagalakan sa kanya. Kahit na ang kanyang daladala sa mga panahong yon ay mabigat na mga pagsubok. Bakit? Ano ba ang ginagawa kapag ka nagtatagpo ang dalawang nagmamahalan? Kahit ano pa yan, magnanay, mag-asawa, magkapatid, magkaibigan. Sila ay nagagalak ng lubos. Lalo na kung wala pang pagkakataon na magkita ng harapan. Kita niyo ginagawa ni Pablo dito, ni Pedro. Iniisip ko nga minsan nag-i-imagine ako nung pinagnilay-nilayan ko itong mga nakaraan, parang magandang commercial to ng Globe. Hindi pa sila nagkikita ng harapan, may pagmamahal na, may kagalakan na. How much more pag nagkita na ng harapan. Pero ganoon. Sa bawat pagkakataon ng kasangkapan ng biyaya, may it be worship, may it be private means ng meditation or kung ano man, as long as it means fellowship with Christ in any way, shape, or form, that produces love. In this point, one of the fellowship in which Christ grants us is through suffering. Kasi sinasabi lagi sa bagong tipan, whenever we suffer, we are suffering not only for Christ, we are suffering with Christ. Sinabi yun ni Apostol Pablo in Philippians chapter 3. And to suffer with Him, not just for Him, but with Him. And that's fellowship. At dahil mahal na mga mananampalataya si Kristo, they still have fullness of joy. Alam nyo, sabi ni David sa Psalm 16, pinagnilay-nilayan natin ng mga youth noon, at ipapahagi ko sa inyong lahat. Sa Psalm 16, binanggit kasi yon ni David. Therefore, my heart is glad. That's internal. And my whole being rejoices. That's both internal and external.
Para namang napaka-imposible na napupuspos ka ng kagalakan sa iyong puso nang hindi ka man lang makikitaan ng bakas ng kagalakan. May ganun ba sa tingin nyo? Wala pa yata akong nakitang ganun. At hindi yung kabaliwan. Sabihin ay nasunugan ako ng bahay pero nagagalak ako. Hindi naman dahil nagagalak siya dahil nasunugan siya ng bahay eh. Pero isang mananampalataya, dahil mayroon siyang mga pagpapalang higit at ang pinakamatinding pagpapala sa kanya ay yung kanyang pakikisama kay Hesukristo. Nakita ko yun kaya na, pangalan ng artista, si George Clooney ba yun? Yung nasunugan sa LA ba yun? Si ano, pangalan nito, Ocean's 11. O mali ako, siya ba yun? Kristiyano yun eh. Pero bakas pa rin. Kasi kaya ko nasabi itong mga bagay na ito, ay dahil yung bahagi ng pangungusap na kung saan sinasabi, umaapaw na ang inyong puso sa kagalakan, this is the Apostle Peter's observation of them. Kumbaga namataan niya sa kanila. Hindi ito isang bagay na nabalitaan lang niya, ito isang bagay na namataan niya, kanyang naobserbahan sa mga mananampalatayang yon. Nagdurusa kayo, mahal nyo pa rin si Hesukristo. Nagdurusa kayo, umaapaw pa rin ang inyong puso sa kagalakang di kayang ilarawan ng salita. At yun ang nararapat na pagtugon natin. Una sa lahat, hindi naman dahil tayo ay nagdurusa pero dahil may kabuluhan. May kahulugan ang pagdurusa ng isang mananampalataya. Kung meron mang dapat na walang makitaan ng bakas ng kagalakan sa panahon ng pagdurusa, yun yung mga hindi sumasampalataya. Sabi nga ni Martin Lloyd-Jones, there is nothing for the unbeliever in the scripture except flee for the wrath to come. Yun pa lang, masave ka muna. Pero ang may kabuluhang pagdurusa at makahulugang pagdurusa ay is exclusive lamang sa mga hinirang ng Diyos. At dahil nakamit na natin ang pinakamatindi sa lahat at yun ay si Hesukristo mismo, hindi maaaring ang pagdurusang pansamantala natin sa daigdig ay pumigil sa nag-uumapaw na pagmamahal at kagalakan na dapat natin na panghawakan at panatilihin sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi pa nga sa Psalm 16:11 ni David, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. At habang tinitingnan natin ang mga bagay nito, malaking hamon yun eh. The second point is a challenge in itself. But before I close, ito yung mga mahalagang tanong siguro. At naitanong ko na ito dati, pero tanong ulit natin na makatulong nawa sa atin as we partake of the elements of the Lord's Supper. In light of these things, sa mga natanggap nating pagpapala espiritual, maging sa anumang klaseng kalagayan meron tayo sa kasalukuyan at sinaharap, mahal ba natin ang ating Haring Pastol? Kung sagot ay oo, gaano naman natin siya kamahal? Mahalaga yung mga tanong yun na yun. Hindi lang basta kung mahal ba natin. Kasi the whole text that we have talks about not just the genuineness of love, but the intensity of it. Tunay na pagmamahal, nag-uumapaw na kagalakan. Nagagalak ba tayo sa ating Panginoon maging sa pagdurusa? At kung oo, gaano kagalak? Nag-uumapaw ba ang ating puso sa pagmamahal sa Panginoong Hesus at nag-uumapaw ba ang ating puso sa kagalakan sa paraang hindi kayang ilarawan ng salita sa ating Panginoong Hesus in whichever circumstance na meron sa atin?
So sana mga bagay na ito na ating tinalakay as we partake of the Lord's Supper would bring us to an enriched remembrance of Christ, of His salvation, of what it took the Lord to grant you regeneration. At papaalalahanan tayo that there must be joy. There will be joy in Christ. Fullness of joy and pleasures. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.